Magandang oras mga ka-TH. Meron tayong part 3 video. Ito yung mga treasures sa Bukidnon Mountains. Na meron tayong last upload tungkol dito sa old tree na mukhang merong na-recovered. At dito ay hindi pa nagalaw. Kaya no, merong square box or square rock. Pwedeng magandang marker siya. So ito pala ay dito meron sa ibabaw. Napakagandang marker nun. Di mo na ipaukab pastor ning bato diri oh. Oo, kaya Patangtang ni mo ning sampon kani oh. siguradong meron talaga dyan. Kasi yung sa itaas na marker, dalawang triangle nakaturo sa sa loob. Oh my God. What? Grabe mo ni kadako diri, Chris. Dito naman pangalawang kuweba to. Oh my gosh. Wow. Merong ulo ng malaking ibon sa entrance eh. Grabe mo ni diri, Chris oh. Nakaharang yung tuka. Kami nagpuyo diri nga dragon. Merong ang dragon dyan eh. Wow. Dragon baby. So ayan yung tuka oh, nakaharang sa entrance Dragon yung banakon. nakaharang sa entrance yung tuka oh. Sign. Napakaganda. Oh my God. Wow. Talagang parang sinadyang kinurba yung entrance eh. Maganda talaga. Alright, sa atin muna panoorin ng buong video. Magbigay tayo ng ating analysis mamaya sa dulo ng video. Grabe mo ni diri, Chris. Excuse us. Grabe lagi. May mga kinanan sa kuano. Hayop. Kat. Ho. Naay hayop nagpuyo diri. Naay nakatago ni diri, Chris. Kani nga bato. Nao. Nao. Ito ni. Hello? Hello, baby. What's up there? Diri, Chris, oh, grabe mo ni Chris. Grabe diri. Langog. Ay nagtago diri nga sige kaon nga hayop po dagan tae. Huwag na ginigisok-sok diri. What is this? Grabe Chris no? Karon pa ko kita ni nga kadako nga bato di pile. Napas taas oh. Puro alien ba? Kena dia, kami ko kuyaw man dia tanawon. No, dako siya nga diamond sign, dako. Ano kay mula katubangan sa bato? Na dia. Birds. Bunod? May kinanaan sa mga kwan. Kinanaan sa hayop. Na dia.
Itago na ang sawa diha. Kuna kuno yung lapad, Chris, kanang lapad. Kanang lapad, base na diha kana. So from there, Okay, at dito naman sa old tree, ang assessment ko ay parang nakuha siya eh. Kasi tama yung hukay nila. Tama ang direksyon. At isang hukay lang ha. Ganon yung nakita ko na recovery sa mangrove tree. Sa mangrove area, isang hukay lang talaga. Yung kapag isang hukay lang malaki ang tsansa na nakuha. na. Kasi hindi na sila naghukay ng hukay, di ba? Lalo na to. Mga katiyats. Ang mga recovered treasure ay sure ball palagi. Alam nila kung saan. Kasi meron silang mapa. Chris, na yung nakatago ni Dino. May mga mapa ang mga bumalik dyan. Bakit ang mga nila pagbalik ni kadako man eh. Ito kasi napakataas na bundok to eh. Grabe. Tsaka walang mga pumupunta dito. Wala nga kaming nasalubong eh. Higante na yan. Walang bahay dito, walang nakatira. So pwedeng recovered treasure talaga ito sa paningin ko. Giputol. Tsaka tama lang yung lalim niya eh. Hanggang balikat lang yung lalim niya. Na ilang kabot. Katiet, so atin mo na bigyan ng analysis ang site kung bakit nasabi ko na napakaligit nito. At yung kahoy ay sa tingin ko parang accurate yung kanilang hukay. So sa tingin ko parang merong recovery. Kasi kung ang lugar na ito ay inakyat lamang ng mga treasure hunters, ay dapat magkalat na diyan yung hukay, di ba? Magkalat na. Sigurado itong tinuro ko dito ay meron ng hukay rin diyan. Iwala eh. Yung isang kuweba naman, wala rin. Yung may tuka ng ibon na malaki, wala. Tanging doon lang sa kahoy. So pwedeng doon nga sa kahoy yun. Okay, so ito yung marker nito. Connect the dots, nakaganyan. Triangle yan na na mahaba ang triangle na may buntot yan, nakaganyan. Isang buntot ay nagtuturo yan dito sa loob. So pwede ngang nasa loob lang nitong bato or under sa bato sa kanyang baba. Kasi hindi malalim ang kuweba eh. Nasa 4 na metros lang ang lalim niyan eh. So pinasak diyan ang bato. Sinadyang nilagay diyan oh. Di ba? Ngayon merong sa itaas oh, ito dalawang arrowhead na magkadikit, may linya din at may linyang mahaba. Ito nakaganyan eh. Naka-arrow siya oh. Nakaganon oh. Di ba kaya legit na legit siya? O tingnan natin sa mas malaki. Saan na yun? Nawala yung ano ah. O ito. O ayan mga katiyets. Di ba? Man-made yan oh. Ito. Arrow and then ito triangle na may buntot. Nakaganon yung buntot eh. Tapos nakakonect siya dito. Ayan. And then itong mahaba hanggang galing dito eh, yung haba. Papunta rito, meron siyang arrowhead na kaganyan. Kaya legit na legit siya. Ito, meron pa pala dito. Doon din ang turo sa bato eh. I make that sa entrance eh. Itong dito yung maganda talaga. Kaya super legit ito kung sino man ang may-ari diyan ng lupa. Kung napanood nyo itong sagusan ito.
Baka lupain nyo ito, akyatin nyo. Lahat ng tinuro ko ay dalawa lang naman yung kuweba. Di ba yung kuweba na may tuka ng manok? Doon mismo sa tuka, hukayin. Yung kuweba na may square, doon mismo sa square. Basagin ng square rock or hukayin ang baba nito. So dito tayo sa kahoy. Bakit nasabi ko na legit ito? O ayan, oh. Triangle na triangle, oh. Ngayon, ang pinupoint niya na ito eh. Eksakto talaga sa hukay nila, oh. Ang hukay nila ay maliit lang eh. Kapag mga mga accurate na pagkahukay at may nakuha ay sukat na sukat talaga kung ano yung size ng tatanggalin nila o ilalabas na kahon ay malaki lang konti yung hukay. Ngayon, kung mga treasure hunters ang pumunta dyan, itong mga katiits natin na mga treasure hunters, hindi pwedeng isang hukay lang ang gawin dyan. Kasi kung mag-test dig ka, ay hindi pwedeng isang test dig lang ang isang marker. Nasa 3 yan hanggang 7. Ngayon wala eh, doon sa kuweba walang hukay. 2 kuweba yun eh, walang hukay. Dito lang talaga. Sa puno, ibig sabihin sa nila, sa mapa, ay itong puno ang pinakamababaw. Baka yung mga kuweba malalim yun. At baka may booby traps pa ang mga yun. Kaya hindi nila hinukay kung sino mga nag-recover dito. So yan yung tingin ko mga katiets. Alright, kaya balikan nyo kung sinong dyan. Hindi na ako makabalik dyan eh. Kahit bigyan pa ako ng 10,000, hindi ako babalik. Ang layo-layo, grabe sobra. Parang makulaps na kami dyan eh. Mataas yan na bundok, hindi pwedeng mag-treasure hunt dyan na babalik ka pa sa susunod na araw. Dapat kapag mag-treasure hunt dyan, diretso-diretso na yan, doon na matulog ng 2 gabi. At hindi pwedeng isang hukay lang ang magawa ng mag-treasure hunt dyan. Kaya nasabi ko na itong sa kahoy ay accurate siya recovered giveaway treasure. Yung 2 sa kuweba doon, kasi naka-triangle ito, yung isa ay medyo 8 meters away from the other cave. Dito yung cave na may square rock. Dito naman sa kabila, mga 8 meters ay yung kuweba na may tuka. Palaging tuka sa entrance. Sino ba namang maglagay ng tuka sa entrance, di ba? Kinurte yung bato eh. Grabe, super. Kaya triangulation siya, oh. Triangulation. Old tree tsaka dalawang kuweba. So pwedeng merong laman ang 2 kuweba kasi merong magagandang sign. Yung sa tuka ng manok, merong bato sa na tinuturo ng tuka. Saan ba yung tuka? Ginto, oh. Saan? Ito. Oh, di ba? Ito yung tuka na higanti. Ito biniyak to dito, biniyak yan, kinorte yan. Sa baba niya, merong bato diyan na may bilog nga, oh. May bilog yung bato diyan. Ito, tingnan nyo sa video mamaya. Meron yan. Kaya pwedeng treasure sa tinuturo nitong tuka. At tanggalin lang itong mga bato dito. 2 bato yata yan. At hukayin ng kahit 2 meters lang. Bingo na yan mga katiets. Kaya kung sino man dyan sa Bukidnon, marami to yung katiets dyan eh. Kung familiar sa inyo to, ay hanapin yung may-ari at gumawa kayo ng kasunduan. Alright, so tayo magpatuloy na. Mga paks, mga lisok. Okay, so kami ay patuloy na sa baba. Mga katiets, malapit na kami sa treasure site na ipadetect ng ating katiets sa Bukidnon. Maraming salamat sa lahat. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, Merry Christmas and have a prosperous Happy New Year. Sana ay lahat tayo ay magkaroon ng ginto sa 2026. Paalam at ingat ang lahat.